Paano ko nga ba ginawa yung ganito? Tapos naging ganito. Hello guys! Nandito ulit tayo sa ating mini garden sa likod ng aming bahay. Dahil nga sunod-sunod yung ulan nung nakaraang buwan at hanggang ngayong buwan ng Agosto. Itong mini garden namin napabayaan ko na, parang naging gubat na naman ulit. Parang wala na namang kabuhay-buhay itong aming hardin dito. Parang hindi na siya nakaka-relax. Yung mga ibang halaman ko dito na sobrang naman sa tubig dahil nga sa sunod-sunod na ulan. Yung iba namang nasa paso, damo na lang yung nakikita ko nakatanim dito. Wala na yung tinanim ko dati. Kaya tara guys, samahan nyo akong ayusin natin ulit itong ating mini garden sa likod ng aming bahay. Buti na lang nung nakaraang buwan ay nagpunta kami sa Nueva Ecija. Kung tandaan nyo, sana napanood nyo yung vlog ko noon. Nagpunta kami sa Gabaldon at sa Dingalan Aurora. Doon ka pala makakabili ng mga murang bato kagaya nito. Hulaan nyo guys kung magkano tong 6 na pirasong sakong ganito ang bili namin. Nabili ko lang yan ng 200 pesos. O diba? Bali 3 pirasong sako, 100 pesos lang. Kung dito ka bibili sa Pampanga, 100 pesos yan kada isang sako. Ang una pala natin gagawin mga guys, eto tatanggalin ko muna itong mga dati kong nakatanim dito sa ating pinakaharapan ng ating mini garden. Pagkakatanda ko, last time kong ginawa itong paglilinis at pag-aayos dito is nung February pa. Tapos yung mga ibang tanim kong halaman dito, nasisira yung mga dahon nila dahil sa mga uod oh. Hindi ko rin kasi masikaso ng araw-araw tong ating hardin dito sa aming bahay dahil nga meron tayong hanap buhay. Biruin mo yon, nung July ko pa binili yung mga batong yon. Ngayon ko lang sila nalinis at naayos dito sa ating garden dahil nga sa maulan lagi. Nagkataon pa na walang pasak yung mga bata tapos kami wala din kaming benta. Kaya eto yung ginawa ko, nagkaroon ako ng oras para ayusin tong ating mini garden sa likod ng aming bahay. Kaya ayan, pinagtatanggal ko na yung mga sobra-sobrang mga dahon dito na hindi naman kailangan sa ating garden. Para maging maaliwalas ulit itong ating garden at hindi na magmukhang gubat. Pagkatapos pinagtatanggal ko yung mga suli ng mga ibang halaman para itinim naman sa mga bakante kong paso. Para maparami natin ulit sila. Sunod kong ginawa mga kababs, nilinis ko muna yung mga paso nila bago natin sila ayusin ulit sa ating mini garden. Yung iba kasi mga paso, yan, nilulumot na sila, nagmumukha na silang kulay berde. Pagkatapos nga malinis lahat ng paso, nandito ulit tayo sa pinaka-front ng ating mini garden. Aayusin ulit natin yung mga halaman na pinagtatanggal natin dito tapos ilalagay na natin yung mga nabili ko sa Nueva Ecija na mga bato. May iba't ibang klase pala yung mga kababs, may mga pino, yung mga ginagamit sa mga apakan sa mga garden, meron pong ganun. Depende po yan sa mga design at gusto nyong kulay sa mga batong mabibili nyo sa inyong mga garden. Tapos, sulit na sulit pa sa presyo at napakamura talaga. Pagkatapos ko mailagay yung mga halaman sa gilid ng ating pinakaharapan ng ating mini garden, nilagay ko na itong kulay puting batong nabili natin sa Nueva Ecija. Kung mapapansin nyo, medyo malalaki yung mga batong nabili natin para malagyan ko lahat ng espasyo dito sa ating mini garden. Minsan kasi yung mga alaga kong aso dito, nagpupupo sila dito pag nakita nilang medyo maluwag yung space dito. Kaya yan, nilalagyan ko na ng mga bato. Minsan kasi nabubuwal nila yung mga ibang pasong nandito. Tapos dyan pa sila maglalaro kaya yung mga dahon dito nasisira. Alam niyo naman yung mga aso pag nakakita ng mga lupa, dyan sila nagbubungkal. Kaya yan, lalagyan na natin ng mga bato. Tapos naglagay na rin ako ng mga pako dito sa halaman namin na parang luyos bato or nyog. Hindi ko alam ang tawag sa punong to. Basta tinanim na lang namin dito at lumaki ng ganyan. Diyan ko naman ilalagay yung 3 hanging plants ko na tinanggal ko kanina. At heto na nga yung resulta ng ating pag-aayos sa ating mini garden from this to this. Kita nyo guys, lahat ng mga batong nabili ko sa Nueva Ecija nailagay ko dito sa ating garden. Buti na lang at saktong-sakto lang yung 6 na sakong nabili ko. Bago mo tapusin yung video to mga kababs, paki-follow naman po yung aking Facebook page para lagi kang updated sa aking mga mini vlog. At paki-subscribe na rin po sa aking YouTube channel.
At kung nagustuhan mo ang video to, paki-like and share na rin. At huwag niyo na rin kalimutang mag-comment kung taga saan kayo para ma-shoutout ko kayo sa susunod kong vlog. At para malaman ko na rin kung hanggang saan naaabot ang ating mga video. Kaya hanggang dito na lang. Maraming salamat. Thank you!